Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. So glad you came to save us. I'm so glad you came to save us. You came from heaven. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. We lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Hallelujah. Sa po, palakpakan tayo pagkikata mong Diyos. Hallelujah. Yan. Glory to God. Napakabuti po ng Panginoon. Ano? At tayo po ay pinagpapala ng Diyos ng kanyang kabutihan, ng kanyang presensya. Glory to God. Kung meron po kayong mga Bible, ay buksan po natin sa Matthew chapter 5, verse 6. Maiksing verse lamang po. Ano po? So Matthew chapter 5, verse 6. Mayroon pong pagkatapos ng Matthew 5, verse 6 ay yung Psalm 42, verses 1 to 2. Lilipat po tayo doon. Ang sabi po ng Matthew chapter 5, verse 6, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Sa Psalm 42, verses 1 and 2, ang sabi po ay, As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, for the living God. Where can I go and meet with God? Tayo po'y manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa inyo pong kabutihan.
Salamat sa inyong pagpapala sa aming mga buhay. Inihiling namin, O Diyos, ang iyong patuloy na pagkilos sa aming mga buhay. Thank you for the opportunity that we can honor you and worship you, Lord. Thank you for your presence. Salamat sa bawat isa na nagnanasa, Panginoon, na makapaglingkod sa iyo in any way they can. Salamat, Panginoon, na ang aming mga buhay ay pwede naming ihandog sa iyo, ipaglingkod sa iyo. And we pray that you continue to use our lives so that you will be pleased and you will be honored. We pray that we continue to hunger and thirst for righteousness, and then we will be filled. Hallelujah. We honor you, Lord, and we thank you. This is what we pray in Jesus' name. Amen. Tayo po ay makakaupo. Hallelujah. Kung minsan po ay mayroon tayong mga cravings. Pagkain. Sino po yung mahilig sa pagkain dito? Amen. We crave for our favorite food. Ayan. Ano po ba yung mga nag-crave kayo lately? Matatandaan po ba ninyo? Lalong-lalo na kung masarap, ano? Tasty food not only satisfies our stomach, but also our taste buds. Yan. Ang sabi po ng Proverbs, a person who is full, busog, will reject even the most delicious food. True. Sinabi po ng Biblia sa Proverbs 27 verse 7, ang sabi ay, one who is full loathes honey from the comb. But to the hungry, even what is bitter tastes sweet. Ayan. So, kahit na mapait, masarap para sa kanya kasi gutom. Ano po? When we are hungry, ang natural instinct po natin ay we will eat. Na? Yung, kasi kinukumad ng tiyan mo, yung ano mo, nagsasabi, ano? Na gutom ka o nagkukumad o kumain ka. Ano po? It's our natural instinct to eat and satisfy that hunger. But if there is a natural hunger, Jesus teaches us to hunger and thirst for righteousness. Ano po? Ito po ay ang spiritual hunger na ang Panginoong Hesus lamang ang pwedeng mag-satisfy. Hindi po yung success ng mundong ito, hindi po yung kung ano man na pwede nating gawin upang sa iniisip natin ay we can satisfy that spiritual hunger. No! Jesus is the one who can fill that spiritual hunger. He only can satisfy. Ano po? We must be hungry for God. Ang mga puso po natin, kagaya po ng binasa natin sa Psalm 42, as the deer pants for streams of water, so should our soul longs for God. Nandun pa ba yun? Nandun pa ba yung hunger natin, yung passion natin sa Panginoon? Sana, ano po? Ang beatitude po ay nagsasabi, yung pong binasa natin, part of the Beatitudes, it talks about those who are blessed by God. At kanina po nabanggit ko po sa isang pangangaral, ano po, that we are already blessed. Hinihiling natin, Panginoon, pagpalain mo po ako. But the moment you receive Jesus Christ, you are blessed already. Because Jesus, the Holy Spirit is in us. Ano po? Those whom God chose to give His favor. Ano po, yung sinasabi po ng Beatitudes ay yung mga yung mga blessing, ano po. At tayo po, kung tayo ay nasa Diyos,
tayo ay pinagpala na. The Beatitudes talk about those who are blessed by God. Yung mga pinagpala ng Diyos, yung mga pinili ng Diyos upang iparanas ang kanyang favor, iparanas po ang kamanghamanghang kilos ng Diyos sa kanilang mga buhay. Ang blessing na ito, hindi po base sa external success, but on longing for God. Do we long for God? Do we desire God? Higit po sa lahat. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Ano pong makikita natin dito? Yung desire sa Diyos. Ang mensahe pong pamagat ay hungry for God. Pag tayo po ay hungry for God, nandun po makikita natin yung desire natin sa Diyos. Marami kung minsan tayo mga longings in our hearts. And our longings, kung yan man ay mga pangarap natin, kung yan man ay mga gusto nating mangyari sa buhay natin, those longings in our hearts, it manifests in our actions, in what we speak. Magmamanifest po yan. So ang tanong natin, what do we hunger for daily? Is it success? Is it comfort of our lives? Is it the things of this world? Ang sinasabi po ng salita ng Diyos is, we must desire God more than anything. Ang sabi po ng Romans chapter 3 verse 22, this righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. Maganda, po? Ulitin ko. Tingnan natin. Sabi niya, this righteousness is given through faith. Ibinibigay sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. Kanino? Kay Kristo Jesus, sabi po niya, sa lahat ng mga naniniwala. Romans 3:22. So, maliwanag po sa verse na yan na ang ating katuwiran, ang ating righteousness ay galing sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Paniniwala kay Jesus Christ. Ang righteousness na ito ay pamumuhay na tayo po ay piniplease ang Panginoon. We please God. And we must continue. Hindi po tayo uurong, hindi po tayo, last week po ang pangaral natin, magmanatili tayo. Sa pananampalataya, tayo ay makakaharap ng mga hamon sa buhay. Makakaharap ng mga problema that are beyond our ability to cope and beyond our ability na pagtagumpayan ng mga yan. Tayo ay magkakaroon ng mga disappointments sa buhay. Pero tayo po ay patuloy na mananampalataya kay Jesus Christ. Tayo po ay magtatapat sa Kanya. Magdidesisyon at pipiliin na magpapatuloy tayo. Righteousness is living a life pleasing to God, and we must continue with that. Hindi po tayo hihinto, hindi po tayo tatalikod sa Kanya. We pursue righteousness. Amen. Marami po, at sana sa mga mananampalataya ay ang inuuna natin ng Panginoon. Many hunger for power, for wealth, for fame. Sana magkaroon tayo ng puso na inuuna ang Diyos.
then if God desires that if all of this ay, kumbaga, kung pagtitiwalaan tayo ng Diyos ng mga ito, power, wealth, or fame, ay kung pagtitiwalaan tayo ng Panginoon, edi praise God. Pero ang dapat inuuna po natin ay ang Diyos. Ano po? Si Jesus, ni-redefine po niya kung ano ang tunay na magbibigay po ng fulfillment sa buhay natin. Naramdaman niyo na po ba na halimbawa noon tayo walang-wala. And the Lord has blessed us. I mean, kumbaga, yung kalagayan natin, social status natin dati, ay, kumbaga, tayo ay umangat. Ano po? Umangat tayo. Maaring talagang malayo yung pagkaangat natin. Pero, hindi po ba, mararamdaman din natin na hindi nagbibigay yon ng tunay na kagalakan sa buhay natin. Hindi po naging komportable lang tayo. Pero nandun pa rin yung ang mga yon dun sa mga kinakaharap natin na mga problema, mga hamon sa buhay sa araw-araw, ang kailangan pa rin natin ng Diyos. Ang kailangan natin para magtagumpay ang Diyos. Ang kailangan natin para yung mga kung anumang hamon na yan, upang yan ay mapagtagumpayan natin, ang kailangan natin ng presensya ng Diyos. Ano po? So, yung mga material na bagay ay hindi po yan nagbibigay ng fulfillment. Makalunusta naman. Garabyado ka rin makwalta. Nung in fulfillment pala, kanya mong material na bagay. Pumakanya. Ilang masaya. Halipo, di mo makwalta ilang masaya. Nung in fulfillment pala, kanya mong material, ampong financial. Aliya po ka rin, hindi po doon. What truly fulfills is when we pursue God's righteousness. It brings lasting satisfaction. Yun po yung inuuna natin sa buhay natin. Ang Diyos ang siyang pwedeng magbigay ng satisfaction sa buhay natin. Paul had that power then. He has that authority. Ano po? Ang sabi niya, I am advancing more than doon sa aking mga kaedad. Ano po? And he has that power from his religion and his yung pong kanyang kinakaaniban, ano, na parang mga yung party na parang mga political party, parang ganun. Ano po? Pharisee po siya. At siya po ay kumuha ng authority upang ang mga mananampalataya po ay hanapin niya, i-persecute niya, ano po, at kung kinakailangan napatayin. Hindi ba nandun siya nung pinatay po si Stephen? Pero hindi po yun nagbigay sa kanya ng satisfaction. He was not satisfied with the gains na binanggit po niya sa Philippians chapter 3. Ang sabi niya, whatever gains, whatever profit na meron ako, I consider them loss for the sake of Christ. He was not satisfied with the gains he had in the world. Imagine that power that he has. Imagine na yung pong kanyang kakayahan na intelligence na binigay ng Diyos sa kanya. Imagine po yung passion na meron siya to persecute the Christians, then gains he had in the world. Pero tinalikuran po niya yan.
Ang sabi niya, ang isang hangarin ko ngayon ay lalong makilala si Kristo. Yun ang kanyang hangarin. Ano po? His desire is Christ. And his desire is to know Christ and the righteousness that comes from God on the basis of faith. Basahin po natin. Philippians chapter 3 verse 9. Binanggit po niya kasi yung righteousness doon. Ano po? Ito po ang sinasabi, and be found in Him, not having a righteousness that comes, not having a righteousness of my own that comes from the law. Not having a righteousness. We cannot have a righteousness of our own. We all need the grace of God. We all need the righteousness of God that He gives us, that He imputes upon us. Di po ba nabanggit ko noon nung yung impute ay, kung ang amputate ay alisin, amputate. Ang impute ay ilagay. It is an imputed righteousness na ibinigay po sa atin ng Diyos. Ano po? His desire is Christ. And know Christ. And be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, not having a righteousness of my own, but that which is through faith in Christ. Righteousness that comes through faith in Christ, not on his own, but righteousness which is through faith. Ang righteousness natin ay sa pamamagitan po ng pananampalataya natin. At ang hunger na ito for righteousness is not a one-time feeling. Ito po ay nagpapatuloy. Ang I want to know Christ, sabi niya, hindi lang yung, nakilala ko siya na meron kang nalaman ngayon patungkol kay Kristo. Pagkatapos, hinto ka na. Hindi po. It's not a one-time feeling. It is a continual pursuit. Ano po, magpapakilala ang Panginoon sa atin. Ano po, madidiscover natin that God is faithful. Ano po, pero as we go along in our Christian faith, ano po, mas makikilala natin ang Panginoon. Tayo magpapatuloy, magpapakilala ang Panginoon. Hindi po natin lubusang makikilala. Sapagkat magpapakilala ang Panginoon, magre-reveal po siya every day in our lives. Amen. It is a continual pursuit. At yung pursuit na yan, ano po, yung nagpapatuloy, ginagawa natin kung ano ang gustong ipagawa ng Diyos sa atin. Pursuing righteousness. Pangatlo po, ang sabi po ng text natin, they will be filled. They will be filled. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Satisfaction guaranteed. Hindi po ba meron ngayon sa mga yung mga bumibili noon? Ginagamit pa ba yan ngayon? Satisfaction guaranteed. Ano po? Ang Panginoon po ay magpapakilala doon sa mga naghahanap sa Kanya. Alam po ninyo, marami ang patutuo ng mga tao, ng mga Muslim, na sila ay naghahanap sa Diyos. Ano po? And the Lord reveals Himself through dreams. Ang sabi po ng salita ng Diyos, I think it's in Jeremiah, wala po dito sa ko kasi. Ang sabi niya, those who truly seek God will find God. Ibig sabihin, in your heart noon, nung makakilala kayo sa Panginoon,
you have truly sought God in your heart. Kasi sabi ng salita ng Diyos, yung mga tunay naghahanap sa Diyos, makakatagpo nila ang Diyos. Makakatagpo nila ang tunay niya Diyos sapagkat mayroong Diyos na ang kanya pong sovereignty, ay kumbaga yung kamangha-mangha, ang Diyos na ito. God reveals Himself to those who truly seek Him. At tayo po, yung mga tunay na naghahanap sa Diyos, they will be satisfied. Those who pursue righteousness, those who pursue God, those who are seeking to know God, they will be satisfied in their hearts. Ako po'y nagpapasalamat sa Diyos na sa ating pagsamba, madalas ay nararamdaman ko ang pagkilos ng Diyos. Sa puso ko, But of course, there are times na kung minsan nasa damdamin mo, ay parang mabigat. But we worship by faith, pag mga ganon. Pero madalas, sa ating pagsamba, ang kabuuan po sa pananalangin, sa pagkanta po natin, sa kabuuan po ng service, ay nararamdaman ko ang presensya ng Panginoon. Na sinasatisfy po niya yung ating mga puso. Nararamdaman natin, at tayo po ay nag-express ng adoration and love for God. Nararamdaman natin, alam natin na nandirito ang Diyos. Salamat sa mga pagkakataon na gano'n. Sinasatisfy po niya yung puso natin. Alam natin, totoo, nandyan ang Diyos. Kasama natin. Praise God. But have you ever felt also that sometimes in our lives or along the way, sana, wala na po ngayon, nagpapatuloy tayo sa Panginoon, yung somewhere in our Christian walk, we sin. Nagkasala tayo. At marahil, nag-struggle tayo dun sa kasalanan na yon. At marahil kung minsan binabalikan natin ang kasalanan na yon. Alam po ninyo, siyempre kung naranasan natin, alam natin na hindi nagsasatisfy ang kasalanan. Alam natin na pagkatapos nun, mabigat. Feeling natin, malayo ang Diyos sa atin because sin does not satisfy. The pleasures and gains of the world will not satisfy. These are all empty. Huwag na nating subukan. Sinasabi yan ng salita ng Diyos. Huwag na nating subukan na hanapin yung satisfaction ng puso natin o satisfaction ng buhay natin doon po sa mga bagay ng mundong ito. Huwag na nating subukan. Sinabi na ng salita ng Diyos, these are all empty pleasures and gains of the world will not satisfy. Only God can satisfy. You contrast when we worship here and we know that the presence of God is here. It satisfies our hearts, hindi po ba? Natutuwa tayo. We sing with gladness. And tears flow in our eyes because of joy. But when you sin, tears of bitterness, hindi po ba? Only God can satisfy. He alone can fill that void in our hearts. He alone. Ang sabi po, that void is a God-shaped vacuum that only He
can fill. Hindi pwede yung mga ibang shape. Because that vacuum is a God-shaped vacuum. And when He enters the heart of a person, then that heart is filled. Kasi ang kailangan ng tao, ang Diyos. He alone can satisfy that void. Nangangako po ang Diyos ng kagalakan, ng kapayapaan, ng purpose sa buhay, and many more. Only He can give. Amen. Ulitin ko lang po yun. He promises joy, peace, purpose, and many more in the here and now. Ang dami. Ang dami pong mangyayari sa buhay natin. The moment we receive Jesus Christ, hindi man natin makita yung mga benefits na binibigay sa atin. Pero sa atin po yun, sa atin. In the here and now. Pero po, alam niyo, mas magandang balita. Not only in the here and now, He promises those things, those untouchable things, joy, peace, purpose. He promises to complete them in eternity. Hallelujah. Si Moses po, he was not satisfied with the riches of Egypt. Magtataka ka, bakit siya prinsipe? Prinsipe siya ng pinakaunang civilization na yung Egypt po noon. Imagine that power of Egypt. Imagine mo po yung mga Pharaoh, yung kanilang kapangyarihan. Imagine mo po ng mga tao na subjects po nila, they thought that the Pharaohs are gods. Imagine that. And Moses was a prince of Egypt. Pero bakit po niya pipiliin na mistreat siya together with God's people? Bakit niya pipiliin yan? Nandun na yung pleasures of the world. Doon sa kanyang position. He was educated in Egypt. Yung part ng life po niya between 1 to 40. Siguro mga 5 years old. 5 years old pataas hanggang 40. Ay sa Egypt siya. Yung unang parte ng kanyang buhay ay ang nanay niya talaga ang nag-alaga sa kanya. Moses was not satisfied with the riches that Egypt can offer. Ang ganda ng pagpili po niya. He experienced living the pleasures of Egypt. Pero pinili po niya na ma-mistreat along with God's people. Why? Because of God's promise of eternal life. Ang sabi po ng Hebrews 11:25, by faith, Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. He chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasures of sin. Truly, pleasures of sin is fleeting. It does not satisfy. Biruin mo po. Pleasures of Egypt. In his hands. At his disposal. Pero sabi po ng Biblia, he chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasures of sin. Fleeting. Ano yung fleeting? Parang lumilipad, di ba? Mabilis. Mawala.
mabilis mawala, it does not satisfy. Only God, pinili po niya ang patungkol sa Diyos. Sana po, wala isa man sa atin ang ipagpalit ang buhay na nasa Diyos, ang buhay na walang hanggan, with the pleasures of the world. Ulitin ko po, si Moses, pinagpalit po niya ang pleasures of the world, sin, fleeting pleasures, doon po sa eternal life. Tayo po ngayon, we have eternal life in our faith in Christ. We have eternal life in Christ. Ang sabi po ng John 5:13, I am writing this to you so that you may know. You that believe in the Son of God have eternal life. You have eternal life. Pero wag nating ipagpalit yan. Meron tayong eternal life. Wag nawa nating ipagpalit ang eternal life with the pleasures of the world. Amen. How's our spiritual life? How's our appetite, spiritual appetite? Do we still have that hunger and thirst for Jesus? Sana, nandun pa rin. Ilingin natin sa Diyos na patuloy iparana sa atin yung spiritual hunger. We hunger and thirst for God. Just like the deer, ang sabi po, as the deer pants for the streams of water, so my soul longs after God. Patuloy po, nandun yung commitment natin sa Diyos. Commitment to prayer, commitment to the Word, commitment to take action, to apply what we know, to apply the Word of God, and to live life according to the Word of God. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Like a fire shut up in my bones, one word to know, Jesus. you are God. With a passion burning deep within, one word to know, that you live. Yeah, yeah. Hallelujah. Let your presence come and saturate every part of me. Make me new. Let your spirit come and move within. Fill me once again, 'cause I need more. Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all I want.
I need more. Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. Lord, you are all I want. Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. Lord, you are all I Come like a flood and saturate me now. You're all I want. Come like a wind and sweep throughout this place. You're all we want. 'Cause Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. Lord, you are. All I want. Jesus, I'm desperate. Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry. Jesus, I'm for you. Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all I want. Jesus, I'm desperate for you. Jesus, for you. Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all I want. I denied myself nothing my eyes desired. I refused my heart no pleasure. My heart took delight in all my labor, and this was the reward for all my toil. Yet, when I surveyed all that my hands had done and what I had toiled to achieve, everything was meaningless. A chasing after the wind, nothing was gained under the sun. Remember your Creator in the days of your youth. Only God can satisfy. Remember Him before the silver cord is severed and the golden bowl is broken, before the pitcher is shattered at the spring, and when the wheel broken at the well, and the dust returns to the ground,
it came from, and the Spirit returns to God who gave it. Ecclesiastes. We desire you, Lord Jesus, in our lives. Kagaya po, O Diyos, ng mga lingkod na nauna sa iyo. Nauna sa amin. Na kami, O Diyos, ay sumunod sa iyo. Na ang nasa namin ay ikaw. Na ang maging laman ng aming puso ay lalong ikaw ay makilala. Natatalikuran ang lahat at susunod sa iyo. Salamat po. Salamat. We pray that we continue to desire God, that we continue to pursue righteousness. We hunger, that we hunger and thirst for God and for His righteousness in our lives. Panginoon, Ikaw ang nakakakita ng buhay namin, Panginoon. Inihiling namin, O Diyos, na sa puso namin Ikaw ang itanghal and all others, Panginoon, ay tatalikuran namin para sa iyo. Hallelujah. Patnubayan mo po kami. Bigyan mo kami ng lakas upang hindi kami matali sa pwedeng ibigay ng mundong ito. Bagkus ang buhay namin ay totally dedicated and surrendered to our Lord and Savior, Jesus Christ. Salamat po. Lord, today we commit ourselves to you, that we will hunger and thirst for the living God. Hallelujah. Salamat po. Panginoon, pagpalain mo ang iyong mga anak, iparanas ang biyaya ng Panginoong Yesukristo, ang pag-ibig ng Ama at ang pakikiisa ng banal na Espiritu. Amen. 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 God bless everyone po.